Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan, pagpapala at awa ng nag-iisang Diyos sa inyong lahat. Alam niyo po, kanina pa ako nagpipigil na lumuha sapagkat isa po ito sa pangarap ko nung bata ako na hindi ko nagawa nun. Lagi ko sinisisi yung mga magulang ko bakit hindi ko nagawa ito. Pero yung pala, nakatakda pala ang araw na ito na kayo ang makakasama ko sa isang masasabi nating paglalakbay. Itong paglalakbay na ito, may kinalaman to sa sarili natin. Habang pinanonood ko yung mga video, pinakikinggan ko yung mga awards ninyo, nilalagyan kayo ng rango, ng bandera ng Pilipinas. Napakagandang symbol na na-conquer nyo na yung sarili ninyo. Napakahirap nun. Pagka nagbasa ka ng mga isinusulat ng mga matatalinong tao o yung mga taong may nagawa para sa kanilang bayan, sa kanilang sarili, ang laging una doon how to conquer yourself. Hindi ka magiging isang great man o great woman o anuman gender mo kung hindi mo na conquer yung sarili mo. Pag sinabi mo conquer yung sarili mo, ano ba yun? Yung fear. Kasi alam ang tao, maraming, lalo na Pilipino, maraming dahilan yan pagka ayaw niyang gawin. Ang daming dahilan. Lalo na yung mga politiko, katulad natin, daming dahilan. Pero natural yun. Kapag natatakot ka o ayaw mong gawin, lahat na ng dahilan sasabihin mo. Pero dito sa dinaanan ninyo, napakasarap isipin na suot mo yung uniforme na lahat ng bagay na pinagawa sa inyo na natatakot ka at ayaw mong gawin pero ginawa mo, ayun ang ibig sabihin na conquer mo yung sarili mo. At doon pwedeng mag-umpisa yung sinasabi natin na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Dahil ang isang tao na hindi na na-conquer ang sarili niya, duwag yun. Dahil hindi mo kilala yung sarili mo at hindi mo na-control ang sarili mo. Pero ang isang taong kontrolado mo at kabisado mo ang sarili mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. At yan, yung basic citizen military training na pinasok ninyo. Isang bagay, nakitang-kita namin pisikal. Sa tindig lang nyo, nakakatakot na kayo. Ibang klase, chest out. Sa paglalakad ninyo, pagkikipag-usap ninyo, pati mga tingin ninyo, kitang-kita mo na buong-buo kayo bilang isang Pilipino. At sana, yung apelido, nung number 1 natin, Escudero, napakasarap pakinggan. Yan ang bago naming Senate President, Escudero. Sana sa pamamagitan ng ating number 1 na student sa lahat ng aspeto ay magkaroon ng bagong pananaw ang ating Senate President patungkol sa mandatory ROTC training. Kuya! Sapagkat sa inyo, naaanino namin, maaanino ng lahat kung ano yung transformation na naganap. Ang laki. Siguro kayo mismo hindi nyo nakapansin. Pero kami na nakapaligid sa inyo, kitang-kita namin kung ano yung idinulot sa inyong maganda nitong training mo. Sa totoo lang, sa mga kasama ko sa opisina namin, si Alvin lang parang general na si Alvin pagka. Baka pagka pumasok ko sa opisina, mapasaludo ako sa iyo.
Bago ko po ituloy, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga taong ito. Siyempre, unang-una, yung dati po naming Senate President, kay Mig Subiri, sapagkat sa kanya pong watch, natuloy po itong BCMP training na ito. Sapagkat kung hindi niya po ito inapruban o hindi niya po ito in-encourage, maaaring hindi po ito natuloy. Kaya ang amin pong pagpupugay ay naka dating SP Mig Subiri. At siyempre po, kay Attorney Bantog din. Kung natin kalimutan. At kahit naman po nasa ibang branch of service, si Brigadier General Francis Tolentino, nagpapasalamat din po tayo sa kanya. Dahil alam niyo po, si Senator Tolentino, siya po yung umiikot sa buong bansa para i-promote po ang ROTC. Kaya napakagandang kasama po natin si Senator Tolentino. Huya! Huya! Okay naman ako. Huya! Siyempre po, ang Senado. Maraming salamat po sa Senado. Ang Senado, maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, ang aking pareho. Alam niyo, pag nakikita po ang mga Baguio Beans, kami po yung mga taga-Baguio, kahit hindi po kami magkakakilala, first time na magkita kayo, at pareho kayong taga-Baguio, pareho kayong taga-Cordillera, pareho kayong taga-Baguio, ang sarap ng pakiramdam mo, kasi parang homeboy. Kaya ako po ay buong pusong nagpapasalamat kay Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr. Philippine Navy, at siyempre po sa atin pong hindi ko po pwedeng makakalimutan. Meron pong mga pagkakataon. Kapag nakatabi mo, sir, sabi kong gano'n, nahihiya pa ako yung tanong eh, saan po kayo? Hindi, sabi niya, tiga Baguio. Ang sarap ng pakiramdam. Sir, salamat sir. Kayo po yung inabot ko dito. Salamat sir. Kasi minsan, pagka yung mga Highlander na hindi sila proud na Highlander, nalulungkot ako. Pero pag nakatagpo ako ng Highlander na very proud, sir, I love you, sir. Siyempre po, kay Brigadier General Romeo T. Pracadio, sir. Salamat po, sir. Sabi ni sir kanina, best friend ko ba siya? Dapat best friend mo na rin ako, sir. Huya! Ahuwa! Ang Philippine Marines mo, huwa! Para palang 300. Huwa! Huwa! Kay Major General Joseph Perus C. Quezon, sir. Huwa! Best friend ko. Tatlo na tayo, sir. Alam niyo siya, ang mga Padilla, sir, sa Pangasinan din, ha? Malapit sa Baguio, sir. Kunti na lang. Kay Captain Glenn Z. Dizon.